habagat patuloy na lumalakas. Bagyong Esther palabas na ng PAR. Malakas na ulan sa buong Luzon, posibleng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Magandang araw mga kababayan, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Narito na ang pinakabagong ulat panahon ngayong araw ng Sabado, June 6, 2026. Mga kababayan, habang unti-unti nang lumalayo ang Bagyong Esther sa ating bansa, hindi pa rin natatapos ang bantay ng panahon dahil ang mas malaking banta ngayon ay ang patuloy na pinalalakas na southwest monsoon o hangin habagat na nagdadala ng malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng northern at western Luzon. May posibilidad ng pagbaha, landslide at mapanganib na kondisyon ng karagatan sa mga susunod na araw. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutang pindutin ang like and share at subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mahalagang weather updates. Mga kababayan, batay sa pinakahuling datos mula sa Pag-asa, kanina madaling araw, ang sentro ng Tropical Depression Esther o Bagyong Esther ay namataan sa layong 380 kilometers hilagang silangang bahagi ng Itbay at Batanes. Taglay nito ang lakas na hangin na umaabot sa 45 kilometers kada oras malapit sa sentro nito at may pagbugso hanggang 55 kilometers kada oras. Sa kasalukuyan, kumikilos ito pa east-northeast sa bilis na 15 kilometers kada oras. Bagamat wala nang nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa, patuloy pa rin itong may indirect effect sa ating panahon dahil sa pagpapalakas nito ng southwest monsoon o hangin habagat. Ang tanong, nasaan na ang Bagyong Esther sa ngayon? Kung titingnan natin ang kasalukuyang galaw nito, ang Bagyong Esther ay nasa pagitan ng hilagang bahagi ng Taiwan at timog kanlurang bahagi ng East China Sea. Sa mga susunod na 12 oras, inasahang mananatili itong isang tropical depression at pagsapit ng linggo ng umaga, inasahan itong magsisimula ng humina at magiging isang post-tropical low habang patuloy na kumikilos palayo ng ating bansa. Sa madaling salita, napakababa ng posibilidad na bumalik pa ito o magkaroon ng direktang epekto sa ating kalupaan. Ngunit kahit lumalayo na ang Bagyong Esther, ang kanyang sirkulasyon ay patuloy na humihigop ng malaking dami ng moisture mula sa West Philippine Sea at South China Sea na siyang nagpapalakas ngayon ng hangin habagat. Narito ang mga lugar na may pinakamantas na posibilidad ng malalakas na pag-ulan ngayong araw. Sa lugar ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales at Bataan. Ayon sa heavy rainfall outlook na ibinigay ng Pag-asa, maaring makaranas ang mga lugar na ito ng 50 hanggang 100 mm na buhos ng ulan sa loob lamang ng 24 oras. At tandaan, maaring mas mataas pa rito ang aktwal na ulan sa mga kabundukan at mataas na lugar. Mga posibleng epekto nito kapag magpapatuloy ang malalakas na pag-ulan ay magkakaroon ng flash flood, river swelling, landslide sa bulubunduking lugar, pag-apaw ng mga ilog, pagbaha sa mga mabababang komunidad. Lalong tumataas ang panganib dahil marami sa mga lugar na ito ang nakaranas na rin ng sunod-sunod na pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Kaya sa ating mga kababayan, may babala naman para sa mga mangingisda at mga maliliit na bangka di motor. Sa lugar ng Batanes, partikular sa Babuyan Island, posibleng umabot sa 3.5 metro ang taas ng mga alon at 3 metro ang taas ng alon mula naman sa Ilocos Region at 2.5 metro naman ang taas ng alon sa ibang lugar. Pinapayuhan ang lahat ng maliliit na sasakyang pandagat na huwag nang pumalaot kung hindi naman kinakailangan sa araw na ito. Ang mga alon na ito ay kayang magdulot ng panganib kahit sa mga bihasang mangingisda. Bagamat humihina na ang Bagyong Esther, hindi ibig sabihin ay natapos na ang banta ng bagyo. At sa katunayan, kadalasan sa ganitong sitwasyon ay mas malawak pa ang epekto ng habagat kaysa sa mismong bagyo. Kapag ang isang bagyo ay nasa hilaga ng bansa gaya ngayon, para itong malaking vacuum na humihigop ng hangin at moisture mula sa West Philippine Sea. Kaya ang resulta ay tuloy-tuloy na pag-ulan, makapal na mga ulap at malalakas na pagbugso ng hangin at pagtaas ng alon sa mga baybaying dagat. Ito ang eksaktong sitwasyon na nararanasan natin ngayon sa malaking bahagi ng buong Luzon. At kahit wala ng direktang banta ang Bagyong Esther, ang habagat ay maaring magpatuloy ng ilang araw pa. Kung ating matatandaan, maraming malalaking pagbaha sa Luzon at hindi direktang dulot ng bagyong tumatama sa bansa. Noong mga nakaraang taon, may mga bagyong dumaan lamang sa silangan o hilagang Pilipinas ngunit nagdulot ng matitinding pagbaha dahil sa pinalakas na habagat. Ipinapakita nito na hindi kinakailangan magkaroon ng landfall ang isang bagyo upang magkaranas ng malubhang epekto. At para sa buod ng ating balita, ang Tropical Depression Esther o Bagyong Esther ay nasa hilagang silangan ng Batanes. Posibleng lumabas na ito ng ating PAR o PAR ngayong araw. Hihina na ito bilang post-tropical low sa susunod na 24 oras. Ang habagat ang pangunahing sanhi ng masamang panahon ngayon sa buong Luzon. 50 to 100 mm na buhos ng ulan posibleng maranasan sa lugar ng Ilocos Region, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales at Bataan. At posible ang flash flood at landslide sa mga lugar na yan. Mapanganib pa rin ang karagatan sa hilagang
hilagang bahagi ng ating bansa. At tumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 121 verse 1 and 2. Itinaas ko ang aking mga mata sa mga bundok, saan manggagaling ang aking saklolo. Ang saklolo ko ay nagmumula sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Mga kababayan, tulad ng pabago-bagong panahon, may mga pagkakataon din sa buhay na tila tumarating ang malalakas na unos at pagsubok. Ngunit ipinapaalala sa atin ang salita ng Diyos na may matibay tayong masasandalan. Kapag hindi natin kontrolado ang mga nangyayari sa paligid, may Diyos na nananatiling kontrolado ang lahat ng niya. Kaya sa gitna ng ulan, bagyo at hamon ng buhay, manatili tayong may mananampalataya at pag-asa sa ating Diyos. At yan ang ating malawakang ulat panahon ngayong araw. Maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta dito sa ating channel. Sa ating mga loyal subscriber, viewers, sharer at followers, maraming salamat sa inyong tiwala dito sa PNN. Kung nakatulong sa inyo ang ulat na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong unang makatanggap ng mahalagang weather updates. Muli, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Mag-ingat po tayong lahat. God bless at magandang araw sa inyo hanggang sa susunod na ulat panahon.